The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple. Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life. Evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually. Devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority. Love, honor, and respect my leaders. Commitment to time. Manage and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship. Accountability and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation. We are the Church of the Good Shepherd. We are inviting you to click like, share this video, and be engaged as we share God's vision to our online community. Disciples, be present and engage in our online classes. Live class every Sunday at 3 p.m., School of Leaders 1 every Sunday at 4 p.m., School of Leaders 2 every Sunday at 5 p.m., and School of Leaders 3 every Thursday at 7 p.m. There is power when we pray. Be part in our daily prayer at home every 5 o'clock in the morning and 6 o'clock in the evening. Leaders, stay tuned to our online leaders meeting together with our beloved Pastor Rami Henares Jr. every Tuesday at 7 p.m. Let's be involved and enjoy our journey in the Lord and His vision. Thank you and God bless. The Church of the Good Shepherd aims to make the vision of God manifest in the lives of people. People come not just to hear the Word of God, but at the same time train them as a disciple of the Lord Jesus Christ. Every Sunday after the worship service in the morning, disciples come in the afternoon to be trained in the class. Discipleship training consists of life class, where people learn how to live a life according to the will of God. After life class, they will level up and be trained to become a disciple and leaders through a class that we called as School of Leaders 1, 2, and 3. Though the pandemic strikes, discipleship training never stops. Life class and even School of Leaders 1, 2, and 3 transition to virtual classes. The teachers, together with the students, engage in learning and applying the vision of the Lord Jesus Christ to win, to consolidate, to disciple, and to be a leader that also reaches other people. Truly, Christ's church and His disciples will continue to grow and mature despite of the pandemic that strikes the world, because we are the church and we have the vision. We are the Church of the Good Shepherd. We are inviting you to click like, share this video, and be engaged as we share God's vision to our online community.
Disciples, be present and engage in our online classes. Life class every Sunday at 3 p.m., School of Leaders 1 every Sunday at 4 p.m., School of Leaders 2 every Sunday at 5 p.m., and School of Leaders 3 every Thursday at 7 p.m. There is power when we pray. Be part in our daily prayer at home every 5 o'clock in the morning and 6 o'clock in the evening. Leaders, stay tuned to our online leaders meeting together with our beloved Pastor Rami Henares Jr. every Tuesday at 7 p.m. Let's be involved and enjoy our journey in the Lord and His vision. Thank you and God bless. The Church of the Good Shepherd aims to make the vision of God manifest in the lives of people. People come not just to hear the Word of God, but at the same time train them as a disciple of the Lord Jesus Christ. Every Sunday after the worship service in the morning, disciples come in the afternoon to be trained in the class. Discipleship training consists of life class, where people learn how to live a life according to the will of God. After life class, they will level up and be trained to become a disciple and leaders through a class that we called as School of Leaders 1, 2, and 3. Though the pandemic strikes, discipleship training never stops. Life class and even School of Leaders 1, 2, and 3 transition to virtual classes. The teachers, together with the students, engage in learning and applying the vision of the Lord Jesus Christ to win, to consolidate, to disciple, and to be a leader that also reaches other people. Truly, Christ Church and His disciples will continue to grow and mature despite of the pandemic that strikes the world, because we are the church and we have the vision. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple, Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision, understand, live, and transmit the vision. Committed to cell life, evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually, devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority, love, honor, and respect my leaders. Commitment to time, manage, and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship, accountability, and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation.
Magandang umaga muli sa ating lahat and welcome sa ating morning simbahay. Ating wini-welcome lahat nating mga pastors, mga leaders natin, mga cell group members, lahat ng mga tatay at lahat ng mga nanay na kasama natin sa ating Sunday morning simbahay. At wini-welcome natin lahat nating mga kapatid outside of the Philippines, lahat ng mga Filipino workers nagre-reside sa iba't ibang sulok ng mundo na kasama natin noon pa man sa ating online simbahay ay welcome po. Lahat ng mga nasa Luzon, Visayas at Mindanao, dito sa Pilipinas ay wini-welcome natin. Mga nanay, mga tatay, lahat ng kabataan at buong pamilya na sa ngayon kasama natin sa ating online simbahay. At sa oras na ito mga kapatid, bago tayo makinig ng mensahe ng mga awitin, tayo po muna ay dumako sa panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa panibagong buhay na binigay mo sa amin. Salamat po o Diyos, sapagkat malaya kami na makapagpuri sa iyo kahit saan man kaming sulok dahil hindi ka nalilimitahan o Diyos sa location, sa space, because you are unlimited God, you are all-knowing God, and thank you so much sa technology na ginagamit mo ito upang maabot ang maraming mga mananampalataya, maraming mga tao na kailangan ng iyong mga salita. I pray, Lord God, bless us today at patuloy ka, Panginoon, magministeryo sa aming mga tahanan. Sa ang lugar man kami, mangusap ka sa puso at isip ng bawat isa. Ito ang aking panalangin sa dakilang pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Sabay-sabay po nating damhin ang mga awiting ito, dadalhin sa atin ng CGS Philippines Worship Team. All of my life, in every season.
Salamat sa mensahe na ating narinig na dinala sa atin ng CGS Philippines Worship Team. Ang ating mga Bible, mga ballpen at mga notebook ay ihanda po natin sa oras na ito. At ating namnamin ang mga mensahe na ating pagsaluhan sa umagang ito. Galatians chapter 6 verses 7 to 10. Chapter 6 verses 7 to 10. Huwag ninyong akalaing madadaya ninyo ang Diyos kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Ang sumusunod sa nasa ng kanyang laman ay mag-aani ng kapahamakan. Ngunit ang sumusunod naman sa Espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. Kaya't huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. Kaya nga sa lahat ng pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Ngayong umaga, ang paksa natin is about the broader scope of sowing and reaping. Ang malawak na naaabot ng mensaheng patungkol sa pagtatanim at pag-aani. So pag sinabi nating broader scope, hindi lang sa isang area, sa isang parte, kundi malawak ito sa buhay natin. At isa sa mga dapat nating tandaan about sowing and reaping, the author of these principles or this principle is our God. Ang pinaka-author ng sowing and reaping is our God. At ito ay binuksan ni Paul dito sa kanyang sinabi sa Galatians chapter 6 verses 7 to 10. Kaya ngayong umaga napakahalaga ng ating paksa, mga kapatid. Kasi dito ngayon tumatakbo ang buhay po natin. At hindi po tayo dito masasabi nating exempted. Lahat tayo, nang isilang tayo sa mundong ito, lahat ng galawan natin, may balik sa buhay natin yun. So ito, napakahalaga to ang ating pag-usapan. About sowing and reaping. Anong scope ang naabot nito? No? Hanggang saan naabot nito sa buhay natin? I think, pag sinabing broader scope, hagip dito yung physical, mental, spiritual, everything, social, lahat to sakop nito ang buong pagkatao natin. That is why I said the broader scope of sowing and reaping, pagdating sa pag-iisip, pagdating sa physical natin, pagdating sa spiritual natin, pagdating sa financial natin, ganon ang sakop ng sowing and reaping. That is why, number one, dapat nating tandaan, pagdating sa sowing and reaping, pagtatanim at pag-aani, yan ang ibig sabihin nun. Ang lawak na naabot nito sa ating pagkatao. Number one, dapat nating tandaan, what you reap today is the outcome of what you sowed in the past. So kung ano man ang itinanim mo ngayon, o ano man ang naani mo sa ngayon, I mean, what you reap today, ano yung naani mo sa ngayon, bunga ito ng itinanim mo nung nakalipas na panahon. So yan po ang ibig sabihin yan. Like for example, para maintindihan ninyo ang number one point natin, pinaaral ka noon. Ginastusan ka ng parents mo noon. In the past, iumiral sa iyo ang pita ng laman. Nagbo-boyfriend ka na nag-aaral. At pagkatapos, ang baon mo, ginagamit mo sa paglalakwatsa. At nangyari, nag-boyfriend ka, nakuha mo, adik pa, walang trabaho. Nangyari na buntis ka. At sa ngayon, anong present time ng life mo? Hindi ka nakagraduate, nabuntis ka, nanganak ka, at pinaasa mo yan lahat sa parents mo. So ang parents mo naapektuhan din. Pagkatapos, dahil violation yan, kahit maghanap buhay ka, kinakapos ka pa din. Kasi yun ang itinanim mo nung nakaraan. Kaya ang kahirapan ay hindi po yan gawa ng gobyerno. Ang kahirapan, tayo po ang gumawa. Kaya naghihirap tayo sometimes, may itinanim tayong hindi tama nung nakaraan. Ito yung ibig sabihin, what you reap today is the outcome of what you sowed in the past. So kung tingnan natin, marami ngayon,
Hirap na hirap sila sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. May mga maliliit pa silang mga anak at umaasa sila sa ayuda ng gobyerno. Pero kung tingnan mo yung nakaraan, libre naman ang pag-aaral. May mga binibigay naman ang government na mga government school na kailangan mo lang maging masipag sa pag-aaral. Hindi mo binigyan ng halaga yon. Kaya number 1 na dapat nating tandaan, ang kahirapan, tao din ang gumagawa niyan. Choice ng tao ang kahirapan. Pinagbibintangan natin parents natin, pinagbibintangan natin gobyerno natin, pero choice mo kung bakit naging mahirap po tayo. Hindi natuwa ang parents natin, hindi rin natuwa ang church, ang leader, kasi dinidisciple ka, pero mali ang iyong pinili noon. Kaya magsasuffer ka ngayon. So mahalaga ito na dapat nating maunawaan. Another thing, example ko pa rin, na kung ano ang naani mo ngayon dahil sa ginawa mo yan na pagtatanim sa nakaraan. Like for example, pinaaral ka ng magulang mo, treasure mo yon. Bawat sentimo na binibigay sa iyo, talagang iniingatan mo yan. Nag-aral ka, naging faithful ka, naging tapat ka pa kay Lord. Nagpapadisciple ka pa, sumusunod ka pa sa parents mo. At talagang umuwi ka na eksaktong oras sa bahay nyo. Wala kang pagsisinungaling. Hindi nakapagtataka na sa ating church, nakikita ko to. Sa ngayon, maraming kabataan dito, professional na, at isa na sila sa pagpapala sa kanilang mga magulang. Kumikita na sila, hindi lang sakto, sobra na ang kinikita nila, nagninegosyo pa sila kahit na sila ay may trabaho. Naging pagpapala sila hindi lang sa kanilang pamilya, kundi sa church. Naging asset sila ng church. At naging lingkod na rin sila ng Panginoon. Nagpa-disciple sila, ngayon leader na sila. Ngayon leader of leaders na sila. Ibig sabihin, sila yung mga may itinanim noon na tama. At umaani sila ngayon ng pagpapala. So mapapansin natin, kaya sinabi kanina dito, hindi natin pwedeng dayain ang Diyos. Lahat ng galawan natin, kung sumusunod ka, nagpapadisciple ka, aanihin mo yon. Kung sumusuway ka, alangan naman pagpalain ka ng Diyos, sumuway ka sa prinsipyo ng sowing and reaping. So makikita natin, hindi mo kinontra ang discipleship, sumusunod ka, nagpapasakop ka, ginalang mo parents mo. Alam nyo, natutuwa ako na makitang ganitong klase mga kabataan. Hindi sila nagmamadaling mag-asawa. Kumikita sila, ini-enjoy nila ang blessing ng Panginoon. At naging good testimony pa sila sa kanilang mga magulang. Pinapatutuo pa sila ng parents nila. At natutuwa din ang mga kabataan na kanilang inaalagaan. Kumbaga naging model sila. Kasi kung ano ang itinanim mo noon, aanihin mo sa ngayon. Kaya marami ngayon at present umaani kung anong ginawa nila nung nakaraan. At marami ngayon present, kumbaga, naapektuhan pa ang pamilya sa katigasan ng ulo. Naapektuhan pa ang ating bansa sa katigasan ng ulo. Nagnanakaw na. Walang-wala, kapos So, ang violation na ginawa mo noon, nagiging pabigat ka na ngayon. Kasi, ang itinanim mo noon, hindi tama. Kaya sa ngayon, nag-aani ka din ng kaperwisyuhan sa pamilya mo at sa community natin. Saan ba nanggaling magnanakaw? Saan ba nanggaling ang mga taong nanluloko? Ito yung mga tao na noon, may ino-offer sa kanilang mabuti ang government, ang kanilang pamilya. Gusto ba nila isang buhay na shortcut? Ayun, gusto lang nila palagi yung kasiyahan, gusto lang palagi nila yung pleasure sa buhay na hindi pinaghirapan. Kaya makikita natin mga kapatid, napakaganda ng prinsipyong ito. Wala kang pwedeng sisihin. Kaya yung mga tao na naninisi, balikan mo sarili mo, bakit nagkaganyan ka ngayon? Kagagawan mo yan noon. Tapos sisihin mo church, sisihin mo leader, sisihin mo ang gobyerno. Mali, sarili mo tingnan mo. Kasi ang Diyos ay hindi madadaya. Kung ano ka noon,
anong pinagbigyan mo ng focus, yun din ang mangyayari sa iyo sa ngayon. Kaya napakahalaga po to ng topic natin, mga kapatid. Like what I said, pag nagtanim ka ng spiritual, aani ka ng spiritual. Pag nagtanim ka ng makalaman, aani ka ng kamatayan. So sabi nga dito, sa verse 8, ang sumusunod sa nasa ng kanyang laman ay mag-aani ng kapahamakan. Ibiro mo, ang batang-bata mo pa, kumbaga, umiral sa iyo ngayon yung desire of the flesh. Di ba? Ang aga-aga mo pa ay talagang nagnanasa ka sa laman, hindi ka nagpahalaga ng mga pagsunod sa parents, sa discipleship. Anong sabi dito? Mag-aani ng kapahamakan. Ngunit ang sumusunod sa Espiritu, mag-aani ng buhay na walang hanggan. Nagpa-disciple ka, marami tuloy nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Pati parents mo, naging good testimony ka, lumapit na rin sila sa Lord. Pero yung nagnanasa sa kanyang laman, ayun, napapahamak. Biro mo, maaga pa, naatang na siyang responsibilidad. Paano? Parang takot ka na maubusan ng mga babae. Ayun. So, kung tingnan natin, 3 babae ngayon ang iyong inaalagaan. Ang kaya lang alagaan ng tao, isang tao eh. O biro mo, puro panganay pa lahat yun. Diba? Sa isang babae, panganay. Pangalawang babae, panganay. Ganon kakatindi. Ngayon, sakit sa ulo. At ano nangyayari sa iyo ngayon? Sisi mo gobyerno. Pahirap ang gobyerno. So nakikita natin, marami hindi nakikita yung mali nila. Hanap sila ng sisisihin. Ano kasi, broken family ako, kaya ganito ang buhay ko. Hindi, kapatid. Kung anong ginagawa mo na mali, aani ka ng mali. O pinapadisciple ka, ayaw mo. So dito makikita natin, bawat isa sa atin responsible. No? Kung ano ngayon ang sitwasyon ng buhay mo, kagagawan mo yan nung nakaraan. Pinapadisciple ka, puro babae hinahanap mo. Discipleship, no? Pero hindi mo pinahalagaan yan. Laman ang hinahanap mo. Ngayon, sabi dito, ang sumusunod sa laman, mag-aani ng kapahamakan. Ang sumusunod sa Espiritu, mag-aani ng buhay na walang hanggan. Si Lord natuwa sa iyo. Marami nagkaroon ng buhay na walang hanggan kasi nagtatanim ka. This coming harvest, maraming dadalhin kang kaluluwa dito sa Las Piñas. Nagtanim ka ng espiritual. Pero ikaw, iba ang itinanim mo, laman. No? Naging materyoso ka. No? Desire of the flesh yun. Materyosa. At nakikita mo, nangungupit ka, nagnanakaw ka na dahil meron kang attraction sa mga bagay na mga material things. At hindi ka attracted sa mga spiritual things. Ayun, ganun nangyayari sa atin, mga kapatid. Kaya importante itong ating napag-usapan na walang makaka-escape sa atin. That's the broader scope of sowing and reaping, mga kapatid. Kaya pansinin ninyo, pag hindi ka nagbasa ng Bible, binabasa mo mga prinsipyo ng mga taong walang Diyos, yung mental health mo may problema ka. Pati pag-iisip mo, sira na din. Kasi mas gusto mo pang makinig sa mga maling mga opinion ng tao kaysa prinsipyo ng salita ng Diyos. Kaya mapaghinala ka, mapagbintang ka, nagsiselos ka, naniniwala ka sa mga horoscope, pamahiin, kasi hindi ka nagbabad sa salita ng Diyos. So, like what I said, kung anong itinanim mong basura sa isip mo, garbage in, garbage out. Diba? Pag basura pinapapasok mo sa isip mo, basura din ang lumalabas sa bibig mo. Dati hindi ka nagmumura, ngayon nagmumura ka na. Kasama mo mga tao kasing hindi nagpapalaga sa Lord. So nakita niyo mga kapatid, kung ano galawan mo, ano ang sitwasyon ng buhay mo, bakit punong-puno ka ng problema? Hindi ka mapayapa. Tandaan natin, kapag ang tao may anxiety, may worry, may pag-alala, wala ang Diyos dyan sa gitna ng buhay natin. Kasi I believe God is a God of order. Lahat tayo may problema. Lahat tayo may kinakaharap ng mga personal problems sa buhay. Pero bakit
naging matagumpay ka? Kasama mo Diyos eh. Ang masaklap ngayon, dami problema ng isang tao, ang layo niya pa sa Lord. So kaya ang iba nababaliw. Iba nagkakaroon ng mental depression. Akala nila masolve ang problem without the Lord Jesus Christ. Kaya importante ito. Pag nagpa-disciple ka, pati problema mo, inaayos ng Panginoon yun. What you reap today is the outcome of what you sowed in the past. Kaya congratulations, maganda tinanim nyo noon. Matuwa ka kung maganda ngayon buhay mo. Biro mo, naglilingkod ka sa Lord, kumikita ka pa ng malaki. Maganda tinanim mo noon eh. Naging masunurin ka. At nakakahawa pa buhay mo. Kapag mali tinanim mo noon, perwisyo ka ngayon sa marami. Nakita niyo mga kapatid? Kabigatan ka sa pamilya, kabigatan ka sa community. So ang pagsuway, walang pagpapala yan. Hindi natin madaya ang Lord. Sumuway ka, tamad ka noon, pagpapalain ka ni Lord. Puro kahilata noon, puro kareklamo noon. Kaya buhay mo ngayon, puro na lang hingi. Purong pabiktim ka ngayon. Piling mo, biktima ka palagi. Ikaw nga nang bibiktima eh. Kaya makikita natin mga kapatid, we cannot deceive God. Kaya nga sabi dito, yun ang una. Huwag niyo akalain madaya ninyo ang Diyos. Hindi natin siya pwedeng lukuhin. Kaya importante yung the first point. Check yourself. Itong nangyari sa akin, kagagawan ko to noon. Kaya kung kayo pinagpala, maganda sitwasyon ng buhay nyo bilang mga kabataan o bilang mga magulang, pinagpala kayo dahil may tinanim kayo noon. Na magkaroon kayo ng mga mabuting mga anak. Bakit? Sapagkat kayo ang pasimuno na dinalan nyo sila sa gawain ng Lord. Huwag nyo iasa lang sa church. Kung may anak kayong matigas ang ulo, masuwain, kagagawan mo rin yun bilang parents eh. Ikaw hindi ka rin nagpa-disciple. Tapos sabihin mo, anak ko, tigas ang ulo, sama nyo nga dyan. Kasi ikaw, matigas din ulo mo bilang tatay o nanay. Kaya minsan iba, tinatapon ang mga anak nila sa church. Pero silang mga tatay ayaw magpa-disciple. Kaya ang church is a blessing. E nakita ninyo mga kapatid, this is the truth about sowing and reaping. Hindi mo pwede sisihin ang gobyerno, hindi mo pwede sisihin ang church. Wala kang sisihin na kamag-anak o sino man. Dahil lahat tayo may tinatanim noon. At kung ano ka man ngayon, kagagawan niya ng pagtatanim mo noon. Mga kapatid. Ayun, kung isolated person ka, yun ang tinatanim mo sa sarili mo, hindi ka magtataka na wala kang kaibigan. Diba? Lumalayo ka eh. Alangan na makabulin ka, ikaw nga kung lumalayo eh. Di ba? So iba, ganyan ang nangyayari ngayon sa panahon natin ngayon. Kung may problem ka sa social area ng life mo, alangan naman mga tao lalapit sa iyo, no? Gusto mo palagi nag-iisa ka. Hindi naman gusto ni Lord yun dahil tayo people person. Nagre-reach out tayo ng mga tao. Paano ka mag-reach out ng mga tao kung nasa four walls ka lang ng kwarto mo? Hindi ka makaabot na marami. Nakita niyo mga kapatid? So, importante ito. Ano galaw mo, ano lingwahe mo, anong importante sa buhay mo, inaani mo yan. No? That is number 2. Number 2 is what? What you sow today is what you will reap in the future. Ito may pag-asa pa. Kung nakita mong pumalpak ka noon, pwede ka pang bumawi ngayon. Nasa present time nga ngayon, nakita mo mukhang kung ano ako ngayon dahil to sa kagawan ko noon. Buti may number 2. Kung anong itatanim mo ngayon, aanihin mo yan sa iyong hinaharap. That is your future. Like for example, saan ka umuubos ng oras ngayon? Saan ka umuubos ng lakas mo ngayon? Aanihin mo bukas yan sa susunod na buwan at sa susunod na taon. Nabalitaan nyo ba mga kapatid? Kasi lahat naman kayo may technology, di ba? May gadget. Masaklap, nasa prime age ang taong ito. Kilala siya. Alam nyo ba nabalita na matay? At alam nyo ba ang natuklasan kung bakit namatay?
Bago lang, namatay. Mga kapatid, I think 1 week. Alam niyo ba kung bakit siya namatay? Naging addict siya sa online games. Addict sa online games. Dami ngayon addict sa online. Hindi na kumakain. Hindi na nagko-connect sa mga tao. Napabayaan ang kalusugan. At marami mga kapatid na babalitaan na mamatay sa puro online games. Na addict. Yun ang itinanim niya, yun din ang aanihin niya. Kaya what you sow today is what you will reap in the future. Ngayon, kung nagkamali ka noon, may pag-asa pa. Dapat, pwede ka na mag-change gear. No? Ayusin mo direction mo ngayon. Yun ang kagandahan ng sowing and reaping, mga kapatid. Halimbawa, baon ka sa utang, kapos ka sa finances, tuwing may pera ka, malaki sweldo mo, pero bakit parang may butas na lagayan ka, nawawala? Paglingunin mo nakaraan mo no, sobra ka gumastos. Sobra-sobra ka gumastos. You raise your standard of living, but you don't raise your standard of giving. Kaya hindi rin blessing yan na masasabi mo. Hindi ka mabuting katiwala pagdating sa area ng finances. Kaya nga, broad to eh. Ngayon, pwede mo i-redirect ang sarili mo sa ngayon. Hindi pwede ng disciple tumatagal, palubog ka ng palubog sa finances. So it's about time for you, baguhin mo style mo ngayon. Di po ba? Mag-start ka ngayon na magtanim sa gawain ni Lord. Mag-start ka magtanim sa kingdom of God. Kasi dati, sarili mo lang tinataniman mo. O, lumulubo ka tuloy. Puro sarili mo lang tinataniman mo. Bili ka nito, bili ako nito. Dami mo nang nabibili sa sarili mo. Wala ka palang naitanim sa gawain ng Panginoon. Tapos ang iba, nagiging superhero sila sa tahanan nila. Mangungutang sila para sa pamilya nila as if hindi man nakakabayad pala ng utang. Kumbaga, ikaw yung nag-play God sa family mo. Kaya hindi rin magandang testimony yan sa atin. No? Gusto ko makita lahat ng mga leader natin, cell group natin, nakalaya sa pagkakautang. Ayon. Kasi lahat naman tayo nangungutang eh. Ang magandang nangutang ka, nakakabayad ka. Ang masaklap, marami ng amnesia na naranasan sa utang na hindi nababayaran. Tapos leader pa kayo. It's not a good testimony. At alam nyo ba't binanggit ko to? Nakikita ng Lord, hindi tayo makaahon sa ating pinansyal. Halimbawa, ako, nangungutang ako, hindi ko binayaran. Hindi ako makakaahon hanggat hindi ko binayaran yung mga inutangan ko. Kahit ano gawin ko. Kasi, katumbas din yan ng pagnanakaw ko sa kanila eh. Diba? Kaya maganda yung mga nangungutang, nagpapaabiso, pasensya ka na, next month, babayaran kita. O kaya sa susunod na taon. Ang hindi maganda, pagkaharap mo isang tao, as if na parang wala siyang inutang sa iyo. Binubuksan ko to sa inyo mga kapatid kasi I don't want mga leaders natin, mga cell members natin na abuso dito. Importante ito na ang ating main objective mag-alaga ng mga spiritual na buhay ng tao, even in finances. Kung gusto nating makaahon, alam niyo, nakita ko dito, kapag faithful kayo kay Lord, na ibalik ang para sa Kanya, magtanim kayo sa mga bagay na spiritual, financially. Nakita ko dito, bibigyan ka ni Lord ng talino how to handle your finances. Ang masarap nito, payapa ka, binalik mo yung ikapo, nagtanim ka pa sa nangangailangan, sa mga less fortunate people. Mga kapatid, kahit hindi ka palaging, hindi mo hinahabol ang finances. Hinahabol ka ng finances kasi nagtanim ka ng tama. Nagtanim ka ng tama. Di ba? Kaya aanihin mo yan sa future. Biro mo, the whole year nagkasakit ka, gumaling ka. The whole year, marami kayong problema, nalagpasan mo. Kasi may tinanim ka kay Lord eh.
Nagkaroon ka ng time na kinapos ka, binabalik naman ni Lord agad sa iyo. Kinukulang ka, pero ang Lord nandiyan nagbaback up sa iyo. Why? Nagtanim ka ngayon. Kung anong tinanim mo ngayon, in the future, deposit mo yon sa Panginoon. Kaya tandaan natin mga kapatid, imposible na umangat tayo sa finances nang walang tinatanim sa kaharian ng Diyos. Dapat may tinatanim tayo sa kaharian ng Diyos. Sa ngayon, maaari ngayon, may struggle kayo sa finances. Magtanim ka lang ng magtanim. Maybe, lilipas ang ilang buwan, makikita mo mababago na takbo ng finances mo. Di mo ba? Kaya kahit magpupuyat ka pa, mag-uubos ka ng dugo mo sa pagtatrabaho, pag hindi mo sinunod ang prinsipyo ng pagtatanim sa gawain ng Lord, magkakasakit ka lang, hindi ka pa makaahon sa pagkakautang. Kaya go back to the basic, mga kapatid. Marami sa atin may mga negosyo dito, napansin ko. Isa sa nagugustuhan ko, may kilala ako na isa sa mga nadi-disciple leader natin. Hindi ako magtataka bakit umuunlad negosyo nila. Mabuti silang tagapangalaga ng kanilang mga tauhan. Biro mo yon, kung may company ka, siyempre habang lumalaki company mo, may tauhan ka. Ang mga tauhan hindi kinakapos sa kanilang mga finances. Tama ang pagsusweldo. Ang mga tauhan, napapakain din sila. Biro mo, may sweldo na, pinapakain pa sila. Ibig sabihin, ang machinery nila, mga tao, ang Diyos mahabagin sa mga laborer. Ikaw ang mga laborer na yan, sakto ang pangangalaga sa kanila. Ang negosyo mo uunlad. Kaya tandaan natin to, pag Kristiyano disciple ka, huwag nyo pabayaan mga tauhan nyo. Uunlad ang inyong negosyo. Babagsak ang negosyo mo, kumikita ka, napabayaan mo mga tao mo. Kaya congratulations, kung bakit may nagpo-flourish na mga business people na mga Christian o disciple. Why? Pag tiningnan mo, alagang-alaga mga tao. Si Lord nakatingin sa mga laborer hindi sa may-ari ng negosyo. Kapag ang negosyo mo nagpo-flourish, hindi gutom pala mga tao mo. Well supplied pala yung mga tao mo. Kasi nagtatanim ka. Kaya kung anong tinatanim mo sa mga tao mo, anong tinatanim mo sa negosyo mo, faithful ka din na para kay Lord. What you sow today is what you will reap in the future. Kaya mga tao minsan ayaw na umalis sa iyo. Nakita niyo mga kapatid? Pero may mga negosyo na kumikita ang amo, napabayaan ng mga tao. Babagsak yung negosyo na yan. Kaya ito'y paalaala sa atin. Saan napupunta ang anumang kayamanang meron ka, then, yan din ang balik sa iyo. Importante yon. Kaya nga, tandaan natin mga kapatid, kapag ang Lord binibless ka para lang sa sarili mo, iniisip mo, sabi nga ng Panginoon doon sa isang parable, ngayong gabi kukunin ko ang iyong buhay. Siguro dahil sa na-high blood, namatay. Biro mo, hindi nagsishare, puro kain, na-high blood. Tumaas ang sugar. Biro mo kasi kumikita na ng malaki. Kaya sabi ng Lord, ngayong gabi kukunin ko yung buhay. Kaya tandaan ninyo, mamamatay tayo kapag wala tayong tinatanim na galing sa Panginoon. Dapat, kaya ka pinagpapala, may tataniman ka. Diba? Tataniman mo yung coming harvest natin. And I really congratulate all CJS Philippines. Nagiging faithful dito sa coming harvest natin. Maraming nagtatanim sa CJS Philippines. Dito sa ating gagawin sa Love Las Piñas Pastoral Movement. And thank you for that. Alam nyo, ang tama At nakita ko, nagtatanim kayo pagdating sa mga kaluluwa ng tao. No? Because what you sow today is what you will reap in the future. Biro mo, pati pamilya mo, iingatan ni Lord yan, mga kapatid. Kaya tandaan ninyo, ang nagtatanim ng tama na base sa prinsipyo ng salita ng Diyos, always remember this, hindi ka pagkukulangin at hindi ka mauubusan. Napansin ko yan. Ang taong palaging generous, ang taong palaging naglalabas, mapapansin mo parang wala siyang pagkaubos.
umaapaw. Pero yung taong kinakapos, 10 years na ganun pa din, pwedeng may problema siya pagdating sa kanyang finances. May problema ang attitude niya. Ang finances minsan walang problem, attitude natin. Pansinin ninyo ang Proverbs chapter 3, 9 to 10. Papatunayan ko sa inyo na ang prinsipyo ng Bible, kapag nagtatanim ka, hindi ka maubusan. Lalo na gawain ng Diyos. Sa mga lingkod ng Diyos, nagtatanim ka. Sa mga leaders ninyo, taniman nyo leader nyo. Mahalaga po yun. Kapag nagtatanim ka sa leader mo, nagtatanim ka sa mga taong nagdi-disciple sa iyo, mga taong nilagay ng Diyos sa buhay mo, it's not an accident na sila ang mga spiritual parents ninyo. Pag tinataniman mo sila, hindi ka maubusan. Ang iba kasi nagtatanim ng sama ng loob eh. At yun ay walang aanihing maganda yan, mga kapatid. Tingnan natin ang Proverbs, Kawikaan, chapter 3, 9 to 10. Dito nyo makikita na umaapaw ang taong patuloy na nagtatanim. Chapter 3, verses 9 to 10. Anong sabi dito? Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong kayamanan. Sa unang bungad pa lang, the word honor God. Kaya pag nagtanim ka sa kingdom of God, gawain ng Diyos, sa harvest event, nagtatanim ka sa encounter, lahat, training mo. Kaya mapapansin natin, walang libre dito. Mga disciple ayaw ng libre. Kasi namulat sila na ang buhay hindi pakabig. Ang buhay, dapat nagtatanim ka. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong kayamanan. At mula sa iyong pinakamainam na ani, siya ay iyo ring handugan. Sa gayon, ito na ang outcome, verse 10. Sa gayon, kamalig mo ay lagi ng aapaw. Sisidla ng inumin ay hindi nga matutuyuan. Praise God. Tama ang ginagawa mo, kapatid. Kaya pala hindi ka naubusan. Pinagpapala, negosyo mo. Binibless ka ni Lord sapagkat, una, you honor God with your wealth. Para kay Lord to. At ang pinaka-the best na meron ka, hinahandog mo yon sa Lord. At ang outcome, kamalig mo ay lagi ng nag-aapaw. Kaya pitaka mo palaging nag-aapaw eh. Di ba? Bawasan mo pitaka mo, parang hindi siya nababawasan. What's the key? Because of your generosity. Sisidla ng inumin mo ay hindi nga matutuyuan. Biro mo pa'y pagkain palagi sa misa nyo, puno palagi refrigerator nyo. Why? Hindi yan dahil sa kung saan mo pinangunguha. Ang sekreto niyan, kapatid, your attitude in the area of finances. So mapapansin natin, that's the broader scope of sowing. Ibig sabihin, habang nagtatanim ka sa ngayon, sigurado na yung future mo. Tama ang tinatanim mo. Ibig sabihin, nagpapakita dito, ang taong may tinatanim ay hindi siya matutuyuan. Kaya nga pagdating din sa spiritual, hindi ka naubusan ng mga taong nilalapit mo sa Lord kasi nagtatanim ka ng salita ng Diyos. Marami na si-save. Marami kang dadalhin ngayon sa harvest. Kaya kung tingnan ka, harvester ka eh. Nag-harvest ka ng finances, nag-harvest ka ng kaluluwa, nag-harvest ka ng mga mabuting tao. Bakit? Kasi meron kang interaction with people. At nakikita ng Diyos yung kindness mo sa mga tao. Biro mo, marami kang kaibigan na nabago ang buhay, na-bless sila sa buhay mo. Kaya, this is the year of your manifestation. Maraming taong natutuwa sa iyo. Naging pagpapala buhay mo. Ang masaklap, maraming tao lumalayo sa iyo. Maraming taong umiiwas sa iyo. Bakit? Hindi tama ang iyong tinatanim. Nakita niyo mga kapatid? May napapansin ako, ang taong ito, palagi siyang lapitin ng kanyang kapwa. Kasi nagtatanim siya ng spiritual sa mga tao. At ang taong ito, kaya lapitin siya sa kanyang kapwa,
Naging kind siya, naging mabuti. Alam nga namang lalapitan ka ng mga tao kung umiiwas ka tapos leader ka o disciple. Nakita niyo mga kapatid? Ibig sabihin, tandaan natin, we are not activity-oriented. We are not program-oriented. We are people-oriented because Jesus died on the cross for the people. That is why kapag disciple leader ka, mahalaga sa iyo ang mga tao na mailapit sa Panginoon. Ang iba mahalaga gadget. Mahalaga sa kanila kayamanan, mahalaga sa kanila bagay. Which is, time will come, magsasuffer ka ng loneliness. Di ba? Wala kang interaction sa iyong kapwa. Kaya nakita nyo ngayon mga kapatid, what you sow today is what you will reap in the future. Kaya kung nagkamali ka nung nakaraan mo, pwede mo nang baguhin ngayon, ayusin mo finances mo. Ayusin mo relationship mo sa isang tao, sa kapwa mo. Kasi aanihin mo yan, kapatid. Mahalaga po yan. Because what you sow today is what you will reap in the future. Aanihin mo yan. Kaya ngayon, nagdideposito ka ng mabuting kalooban sa iyong kapwa. Sa iyong kapwa, naging mabuti ka sa kanila, aanihin mo yan. Kasi kung babalikan natin, ang Galatian, pinaka-main text natin, balik tayo doon sa Galatian, chapter 6, patungkol ito sa pagtatanim. Ano sabi diyan? Verse 9, huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. Ayon. So, ibig sabihin, verse 10, kaya nga sa lahat ng pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Ini-emphasize palagi ni Paul, gawa natin ng mabuti ang lahat ng tao. Kaya kung leader ka, wag mo abusuhin mga tao mo. Di ba? Kung leader ka, pangalagaan mo ng maayos mga tao mo. Kasi sa takdang panahon, naging mabuti ka sa mga tao mo, babalikan kanila ng kabutihan. Pero inabuso mo halimbawa mga tao mo, mga tupa mo, babalikan kanila, lalayo sila sa iyo. Mga kapatid. Kaya nga, ano man ang sitwasyon natin sa buhay, wala tayong i-blame. Sa atin din yon. Nagtanim ka ba ng kabutihan sa cell group mo? Nagtanim ka ba ng kabutihan sa iyong pastor, sa iyong leader? Nagtanim ka ba ng kabutihan? Dinaani ka rin ng sobra pa diyan, mga kapatid. Kaya ito, paalaala sa ating lahat. Ano man ang ginagawa mo sa ngayon, aanihin mo yan in the future. Businessman ka man, mabuti ka sa mga tao mo, hindi magsasara ang company mo. Lalo pa yang uunlad. Nagtanim ka ng mabuti sa mga tao mo eh. Nagtanim ka ng katapatan sa gawain ng Diyos. Ibig sabihin, pagdating ng future, tuloy-tuloy ang pagpapala sa iyo. Pagpapala ng mga tao. Kaya may mga negosyo, pati mga tao nila na disciple. Tao nila naging cell leader. Why? Hindi lang pinansyal, kundi spiritual pa, mga kapatid. Kaya tandaan natin, dalawa lang yan, nakapokus ka sa spiritual o nakapokus ka sa laman. Pag spiritual ang iyong pagtatanim, aani ka rin ng mga bagay na spiritual. Maraming mga tao ang napagpala, nagkaroon ng buhay na walang hanggan dahil ikaw mismo ginamit ng Panginoon. At ang area ng pag-iisip mo, meron kang tinatawag Christ-like mind. Why? Tinataniman mo ang isip mo ng salita ng Diyos. Nagbubulay-bulay ka palagi ng kanyang mga salita. Ayon. And physically, tandaan natin to, iniingatan mo rin ang katawan mo because your body is the temple of God. Alam niyo ang karamihan ayon sa survey. Tandaan niyo to Ayon sa survey, ang maraming biktima ng heart attack. Alam niyo bang heart attack? Yung bigla na lang tumigil ang tibok ng puso mo. Karamihan mga taong kulang sa tulog. Kasi ang tamang tulog natin, 7 to 8 hours.
yan tulog mo 2 oras araw-araw. Ang sabi nga ng isang pastor, may utang ka sa katawan mo. Pag kulang ka sa tulog araw-araw, utang yan. At hindi yan, walang band-aid solution. Gagawin mo, magkakape ka. Pero may utang ka pa din. So every day, kapag kulang ka sa tulog, it takes years, may iba ka nang maramdaman. Kaya minsan ang iba nagkakaroon ng cardiac arrest. Tandaan natin yon. Yon ay scientific yan, mga kapatid. Hindi ka nagtanim ng tama sa katawan mo eh. Ang sabi ng Bible, do you not know that your body is the temple of God? Glorify God in your body. Sabihin naman ng iba, di bale, kulang ako ng 5 oras, babawiin ko, matutulog ako sa oras na kung saan pwede ako matulog. Mga kapatid, hindi na siya mababayaran. Kaya paalala ko sa inyong lahat, maraming kabataan, naninigas na lang. Tingnan ninyo sa province, mga lulo at lula, 80 years old, 90 years old, alas 8 ng gabi, tulog na yan. Gigising alas 4 ng umaga. At malayo mga hospital sa probinsya. Bakit? Yun ang tinanim nila sa sarili nila. At tandaan ninyo, mga taong kulang sa tulog, ayon pa sa siyensya, hindi yan matino mag-advise. Lutang eh. Diba? Kaya, paalala sa lahat, huwag kayo humingi ng advice sa mga taong puyat. Kasi irritable ang advice nila noon. Puyat sila eh. Diba? Kulang sa tulog. Kaya ang kanyang advice, kulang din. Kita nyo? Ano pa problema mo? Puyat ako. Dalian mo nga. Ganon. Irritable yan. Kaya ako, kung ako magpapa-advise, makikinig ako sa taong kumpleto tulog. Kaya minsan, dapat gawin nyo to. Kumpleto ba tulog mo? Pag kulang, huwag ka na magpa-advise dyan, kapatid. Kulang tulog niyan eh. Tsaka alam nyo, mga taong kulang sa tulog, hindi matino mag-isip. Hindi yan matino mag-isip. Kaya paalaala ko sa mga nagpupuyat, lalo na sa time natin, maraming nag-work sa madaling araw. Talagang gawan nyo ng paraan yan. No? Because your body is the temple of the Holy Spirit. No? Kumikita ka nga ng malaki, nalalagay naman sa panganib ang kalusugan mo. Kaya ingat tayo mga kapatid. Ito yung sinasabi ko, what you sow today is what you will reap in the future. Kaya mga kabataan, take good care of yourself. Sa ating mga magulang din, no? Talagang ipaglaban mo ang sarili mo, ginagamit ka ni Lord sa paglilingkod, ingatan natin kalusugan natin. Although walang exempted sa atin, kahit ako, kailangan ko rin, because my body is the temple of God. No? I want na maging healthy kay Lord, kasi para kay Lord ang ginagamit nating buhay na to, mga kapatid. Kaya, sa mga pagkain na kinakain natin, no? Dapat healthy kinakain natin. Kasi, ang message natin ngayong umaga, ano man tinanim mo sa katawan mo, babalik sa iyo yan. Ayan. Kaya ice cream, cake, soft drinks, tapos nun, tataas na sugar mo. Ayan. Marami pa tayong mga pagkain na dapat iwasan kasi aanihin natin yan in the future. So nakita nyo, that's the broader scope of sowing and reaping. Kaya sa number 3 natin, the last, sabi nga, balikan ko yung sinabi ng Bible sa verse 7. God is not mocked. Whatever a man sows, he will reap. Hindi ninyo madadaya ang Diyos dahil kung anong itinanim, yun din ang kanyang aanihin. Ang gusto ko dito yung salitang God is not mocked. So the word mock, kapag nandaya ka, may kasamang pangungutya yun sa Diyos. Pero sabi nga dito, hindi tatabla ng Diyos niyan. Kasi ibabalik ng Diyos ang ginagawa mong hindi tama. At ang Diyos hindi mo kayang sirain ng Diyos, hindi mo siya kayang pasinungalingan, hindi mo siya kayang lukuhin. Kaya yung panluluko mo, babalik sa iyo yun. Pandadaya mo, babalik sa iyo yun. Nagsinungaling ka sa leader mo. Nagsinungaling ka sa pastor.
Nagsinungaling ka sa church as if you are a victim, pero ikaw gumagawa ng kalukuhan. Babalik sa iyo din yon. Kasi stable yan, stable ang Diyos. Hindi siya pwedeng tablan ng kalukuhan. Hindi pwedeng tablan ng kalukuhan ng church. Kaya pag gumawa ka ng kalukuhan, babalik sa iyo yon. Ikaw ang aani nun. Because God is not mocked. Sabi nga dito, hindi mo pwedeng lukuhin ng Diyos, kaya kung may itinanim kang hindi tama, yun din ang iyong aanihin. Kita niyo mga kapatid? Kaya pag may mga nalalaman ako, niluloko nila ang leader, niluloko nila mga cell group leader nila, discipler nila, tapos gagawa sila ng mga kwento na as if talagang parang magkakaroon ka ng simpatya sa kanilang kalukuhan na hindi mo alam, hindi pala totoo. And time will come, lalabas, makikita mo din. Yung pala, wala ng devotion, wala ng prayer, napaka-unfaithful, no? Sinungaling sa tithes, sinungaling sa kanyang leader, nagsasuffer din. Nakita niyo mga kapatid? As if everything is okay, pero yung loob pala, hungkag na. Wala na palang, hindi na tama ang pinagagawa. At mangyari nun, hindi matatablan at hindi masisira ang Diyos. Kaya sa bawat panluloko, pandaraya natin, sinisira natin sarili natin. Binabalik palagi yan sa atin. Parang nalaala ko dati, nakakotse. Tinapon niya ang mga basura sa kalsada. May malakas ang loob, binalik sa kanya yung basura sa kotse niya. Ganon sa tayo mga kapatid. Gusto natin i-playing safe ang sarili natin. Magtatapon tayo ng mga hindi tama, pero binabalik pala sa atin yun. Kaya tandaan natin, mga kapatid, kapag out of focus tayo sa ginagawa natin sa journey na ito, yan din ang anihin natin. Kaya listen to this. Nakadisenyo ka sa Lord para umani ng maraming kaluluwa. Magtanim ka. Hindi si Lord papayag na bigyan kanya ng maraming tao, wala ka namang tinatanim. Iba ang focus mo. Kaya kapag may focus ka na dalhin ang mga tao sa Panginoon, bilang isang net leader, o bilang isang cell leader, o bilang isang disciple, may compassion ka sa mga tao, mamalayan mo na lang you are a producer of disciples and leaders. Kasi hindi madadaya ang Diyos. Hindi siya madadaya. At tandaan nyo, bakit binabanggit palagi dito sa pulpit sa mga preaching natin? Because the greatest accomplishment in life is not about material things. The greatest accomplishment in life is that you produce disciples and leaders. Dahil eternal yan eh. Biro mo mahigit 50 nakakilala kay Lord. Nakarating sa langit. Eternal yan. Walang expiration yan. Kaya palagi kang pinapalakas ni Lord. Di ba? Because God is not mocked. Hindi mo pwede dayan ng Lord. Nangangarap ka ng mga disciples sa mga leaders. Anong ginagawa mo? Online games. Tamad. Puro kadramahan ng mga katwiran. Puro may pinagdaanan ng katwiran. Biro mo for so many years, ikaw lang yung may kadramahan sa buhay. Kaya wala kang aanihin na matino. Kaya tandaan natin, sabi nga sa message, wala nang issue eh. Ang ano mo ngayon, disciple ka na dapat. Yung goal mo is discipleship. Kaya mapapansin natin mga kapatid, ang taong ma-issue ang buhay, aani din ng puro issue. Di ba? Puro din issue sa buhay ang aanihin mo. Pero ang tao na puro sa kaluluwa, kaligtasan ng kaluluwa ang kanyang objective sa buhay. Hindi kadramahan, hindi mga issue sa church at issue sa pastor o leader ang kanyang binibigyan ng pansin, kundi maligtas ang maraming mga tao. Then God will bless that person. Because God is not mocked. Hindi mo pwede dayain ng Panginoon. Kaya huwag tayo magtaka kung bakit ang taong ito, bakit maraming nabago buhay, maraming na-produce na leader at disciple. May tinatanim yan. At huwag kang umasa na aani ka ng mga disciples and leaders kung wala kang nitinanim. Ganun lamang yon, mga kapatid. Kaya tandaan natin, lahat tayo dapat maging objective natin. Naway before the end of this year,
bago matapos ang taon na ito, may movement ang aking net. May nakitang mga bagong disciples and leaders sa aking net. Kasi hindi ko pwede lukuhin ang Diyos eh. Nagsinungaling ka sa leader mo, nagsinungaling ka sa pastor. Tapos, you play safe to yourself. Pero God is not mocked. Whatever a man sows, he will reap. Yung pa lang, pinagtuunan ng pansin, ibang babae, maraming babae, at na pinagtuunan ng pansin, puro bisyo, mga issue sa buhay. But God is not mocked. Listen, church, we are not exempted, lalo na kung primary kayo, leader kayo. Kung ano ka ngayon, dahil yan sa ginagawa natin. At kung, like what I said kanina, pwede ka pang mag-change gear, o pwede ka pang mag-redirect ng direction mo. Nakita mo, nagsasuffer ka ngayon, baguhin mo ngayon, sumunod ka na sa Diyos. Ayusin mo na finances mo, ayusin mo emotion mo, ayusin mo isip mo, magtanim ka ng tama ngayon. At aanihin mo yan in the future. Kasi hindi natin pwedeng lukuhin si Lord. No? May pag-asa pa. Kung hindi tama ngayon ang gawain mo, may pag-asa pa, magbago ka. Baguhin mo, mag-redirect ka ng journey mo sa buhay, mga kapatid. Huwag mo kaya maging roller coaster ang buhay mo like a Ferris wheel na paikot-ikot na walang accomplishment before the end of this year. Kaya naway ang mensaheng ito ay isang paalala sa atin. Ang isang mensahe na nagbibigay sa atin na kung saan ano ang tinatanim mo sa isip, sa puso, sa finances, sa relation mo sa ibang tao, ano man ang tinatanim mo sa lahat ng aspeto ng buhay mo, physically, paano mo kinikare ang katawan mo, lahat ng yan babalik sa atin. That's the principle of sowing and reaping. Sa pagtatapos, who you are now is the result of what you sowed in the past. However, you still have time to change by following the biblical way of sowing, because we cannot deceive God, for He is the maker of the principles of sowing and reaping. Kaya naway itong taon na to, maganda ang harvest natin. Isang harvest na galing sa langit. Isang harvest na kung saan maganda kasi ang mga tinanim mo. You plant a good soil. You have a good seed. You are a good soil. That is why you harvest more. In all areas of your life, in the area of finances, physical, mental, social, spiritual. Maganda ang mga pag-ani mo sa buhay kasi tama ang mga tinanim mo. Naway ang araw na to, makita ninyo, may pag-asa pa. Ayusin ko ang aking pagtatanim. I-redirect ko ang journey ko sa buhay. Nasa kamay mo nakasalalay, kapatid. Kung anong itinanim, siya din ang anihin. Before I close, tinatawagan ko po ang ating CGS Philippines worship team. Not every season is for reaping. Sometimes it's all about the waiting to harvest in abundance. We have to build endurance, so let faith arise. You provide the seed, I sow it deep. You will send the rain, I harvest.
believe in faith, overflow is near. You provide the seed, I sow it deep. You will send the rain, our harvest will reap. No matter what I face, I believe in faith, overflow is near. I'm ready for the kingdom come. Your will be done in me, all throughout the earth as it is in heaven. Let it rain. I'm ready for the kingdom coming. Your will be done in me, all throughout the earth as it is in heaven. Let it rain. I'm ready for the kingdom coming. Your will be done in me, all throughout the earth as it is in heaven. Let it rain. You provide the seed, I sow it deep. You will send the rain, our harvest will reap. No matter what I face, I believe in faith, overflow is near. You provide the seed, I sow it deep. You will send the rain, our harvest will reap. No matter what I face, I believe in faith, overflow is near. I'm ready for the kingdom coming. Your will be done in me, all throughout the earth as it is in heaven. Let it rain. I'm ready for the kingdom coming. Your will be done in me, all throughout the earth as it is in heaven. Let it rain. You provide the seed, I sow it deep. You will send the rain, our harvest will reap. No matter what I face, I believe in faith, overflow is near. Manalangin po tayo. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito, sa iyong paalala sa amin. Hindi ka namin maluloko, hindi ka namin pwedeng dayain. Magsinungaling man kami sa pastor, sa leader namin, Panginoon, kami pa rin ang sisingilin nito. Sa amin din ang balik. Kaya dapat, totoo kami mag-report, totoo kami magsalita sa aming mga reporting, sa aming pagsunod, sapagkat kung nagsisinungaling kami, kami din ang aanin nito, Panginoon. Even in our finances, if we are not faithful in returning what belongs to you, kahit anong gawin namin, Panginoon, if we violate the principle
kami din ang umaani ng violation na to. I pray na all of us may tamang pagtatanim ng binhi upang umani din kami, Panginoon, ng maganda at mabuting pag-aani. I pray sa umagang ito na ang mensaheng ito ay isang paalaala sa aming lahat. Wala kaming i-blame na ibang tao kung ano man ang buhay namin ngayon. Bunga ito ng mga tinatanim namin noon. And I pray, Lord, na itong buhay namin ngayon at present, ma-redirect namin at mangyari ang prinsipyo ng sowing and reaping sa amin sa coming future, na tama na ang aming mga tinatanim na galing mismo sa iyong mga salita sa pagsunod namin sa iyo. I pray blessing to all of us today. In the name of the Father, the Son, Jesus Christ, and the Holy Spirit. Amen and amen. Thank you and God bless po sa ating lahat. Hope you've been blessed by the message of God today as we continue to extend our calling in loving God and loving people even in online, and keep you more updated to our journey in God's vision. Connect to us wherever you are. Like our Facebook page, follow us on our Instagram account, and subscribe to our YouTube channel. Be a blessing and always be updated. Are you blessed? Now it's time for you to become a blessing online by sending stars to support our local church and take part in our lot project. And be a cheerful giver through sending your tithes and offering to our GCash account. See you on our next online worship. Thank you and God bless. Sky